Napapaisip ba kayo kung paano ang pamumuhay sa isang urban environment on a daily basis? Maraming mga challenges na ating hinaharap living in a big city, especially considering most of us are university students na nagdodorm lang. But what if we view this from the perspective of an informal settler family? Maraming mga informal settler areas around Metro Manila, and among them is the infamous Agham Road area in Quezon City. In this episode, ipapakita namin sa inyo a glimpse of what it's like living here in San Roque. Ang Agham Road ay nagsisimula mula East Avenue at technically, ito ay extension lamang ng BIR Road. Ang parte ng BIR Road kung saan dumadaan na ng Quezon Avenue ay ang parte na mismong tinatawag na Agham Road. Nagtatapos naman ang Agham Road sa may bandang North Avenue. Just recently, ang Agham Road at ang BIR Road ay na-rename para maging Senator Miriam P. Defensor Santiago Avenue in honor of the late Senator Miriam Defensor Santiago matapos ipasa ang Republic Act of 11963 noong October 12. Dito sa Agham Road matatagpuan ang iba't ibang mga opisina ng government agencies kabilang ang Bureau of Internal Revenue, Bureau of Fire Protection at ang Office of the Ombudsman. Dito rin sa Agham Road matatagpuan ang mga informal settlements. Ilan sa mga demolition attempts na ito ay naging madugo kung saan ang mga residente ay kinumprontahan at nagbarikada laban sa demolition team at police. Iilan sa mga residente ay bumuo ng alyansa at nagprotesta kontra sa demolition at eviction. Nagkaroon ng relocation attempts mula sa gobyerno para sa mga informal settlers dito at nais silang dalhin sa Bukawi, Bulacan o maaari ding sa Montalban. Pero may mga iba pa rin na pinipili pa ring manatili dito sa San Roque. Para sa mga informal settler families na pinipiling magstay, it has been reported that they have moved to set up temporary shelters at the center island of Agham Road, while the others sa harap naman ng Office of the Ombudsman at Court of Tax Appeals na Malagi. Matapos namin tanungin kung ano ang nagpapanatili sa kanila sa Agham ngayon, ito ang sabi ni Aling Rowena. Dalawa na kami ng asawa ko yung kasi may college na ako eh. Tsaka yung isa grade 12 na. Dalawa kasi yung pinapaaral ko. Ayon sa residenteng tulad ni Aling Rowena, problema nila ang buhay na maiiwan nila kapag na-demolish na ang Agham dahil alam nilang hindi magiging permanente ang pagtira nila rito. Nakakalungkot man, mayroong nakapaloob na ng mga banta sa buhay ng mga informal settlers. Given that their houses are made of light materials, they are not safe on the natural disasters and have been found to be prone to cases of fire in the place. Kahit merong namang malapit na fire station within the area, hindi maiwasan ang mga sunog sa Agham dahil sa pagkadikit-dikit din ng mga bahay ayon kay Aling Viveline. Di maiwasan. Dito parte sa amin, wala. Sa ibang lang, street. Awa ng Diyos, wala. Ayon din naman kay Aling Rowena, lagi rin silang nagtutulungan sa tuwing may nasusunugan sa kanila. Yung di ba yung kapitbahay, kahit hindi kapitbahay, nagtutulungan talaga pag ng tubig, ganyan. Kabilang rin sa mga nakausap namin si Kagawad. Sinabi niya na sa dami ng mga naninirahan sa San Roque ay nahihirapan silang kumuha ng eksaktong bilang nito. Binanggit ni Kagawad na nakakaya pa naman ng mga residente ang pagtira sa San Roque, ngunit pipiliin ding umalis dito kung mabibigyan ng sapat na tulong sa relocation. Unang-una, pagtira namin dito, wala kaming binabayaran na bahay. Kumbaga, libre kami sa bahay, hindi ka nangungupahan ng lupa. Sa kabila nito, dapat lamang na patuloy tayong maging alerto at nakikiisa sa mga dinaranas ng mga informal settlers. Ayon nga sa isang pag-aaral ng United Nations, higit 3.7 milyon ang bilang ng mga pamilyang informal settlers at halos kalahating milyon ang mga nakatira sa slums and high-risk areas. At dito na nga nagtatapos ang ating informative yet important episode about the informal settlers ng Agham Road. This is going to be our last episode, so we hope na marami kayong natutunan along this journey of our channel. And once again, this is Gen C and I for Filipinos.